Ilang mga katanungan ukol sa pangangalaga ng kapaligiran ang pangunahing ipinaabot ng mga mambabatas sa pagsalang ng Department of Environment and Natural Resources sa budget deliberations ng Kamara. Mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renya, una sa Balita Live. Kate? Nudge, inilatag na nga ng Department of Environmental and Natural Resources ang kanilang proposed budget para sa taong 2026 na may halagang 28.33 billion pesos. Katunayan, mas mataas ito ng 5.92% kumpara sa kanilang budget noong 2025 na nasa 26.75 billion pesos lang. Pangunahing paglalaanan ng pondo ng DENR ang mga programang nakatuon sa pag-improve ng air quality. Maglalaan ng kagawaran ng 401.8 million pesos para rito, habang 396.7 million pesos naman ang ilalaan sa water program at maglulunsad din ng program para sa solid waste management na lalaanan ng 280.5 million pesos. Ipinabot din ni Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng Committee on Appropriations at Budget Sponsor ng DENR, na nag-invest na rin ang kagawaran sa mga modern equipments maging ang mga digital technologies para matiyak na mamomonitor ang mga environmental concern. Sa 2026 budget, mayroon ding nakalaan para sa localization ng National Adaptation Plan para i-address ang climate change na nararanasan sa panahon ngayon, maging ang programa na IEC on Geohazard and Mapping na magiging available sa publiko para malaman ang mga disasters, calamities at anong aksyon ang maaaring gawin sakaling ito'y dumating. Sa usapin naman ng pagpuputol ng mga puno para sa road widening o pagmimina, ipinahayag ng DENR na nagpo-provide sila ng seedlings para mapalitan itong mga naputol na puno. Ayon sa DENR, bago isinasagawa ang tree cutting, may protocol na nilalabas ang kagawaran. Habang sa usapin sa pagmimina, tiniyak din ng ahensya na may programa sila na nagsasagawa ng quarterly monitoring para masiguro na walang hatid na masamang epekto sa kalusugan ang mga nagsasagawa ng pagmimina sa mga nasa malapit sa komunidad. Nudge, ibinahagi rin ni DENR budget sponsor Representative Jose Alvarez na maaari nang mamonitor ng publiko ang mga impormasyon na may kaugnayan sa replacement ng mga punong sumailalim sa tree cutting at permits na granted ng kagawaran para sa mining operations sa pamamagitan ito ng pag-access sa DENR website na Forest Management Bureau. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Balik muna sa inyo.